huwag ninyong ipilit yan. Kasi kung ipilit ninyo, mapipilitan rin ako magsalita in public. And I might campaign against it actively. At pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko. Kung kailangan yung boses ko para marinig, yung Constitution mismo, maganda ito. Nothing is absolutely wrong with the Constitution right now. Now, maghanap kayo ng wrong, manggaling sa inyo yan. Magkagulo lang ang bayan. Yung mga ugok dyan, huwag na umpisahan yan gano'n. Maguguluhan na tayo dyan. Magkagulo lang. Former President. Well, unang tanong ko lang po yung pong lumabas na latest survey sa senatorial, nag-number 1 po kayo. At yun po ang panawagan ng taong bayan, kayo po ay bumalik sa politika para naman po meron silang kakampi. Ano pong masasabi niyo po dito sa senatorial na nag-number 1 po kayo? Sa iyo lang ako nagpa-interview nito. Marami na kasi nagtatanong paski doon sa siyudad ko sa Mindanao. Wala akong naibigay na sagot. Ayaw kong magpa-interview kasi ayaw kong sumagot. Pero titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika, dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang ano sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong maano eh. Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang ano ko, ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung kailangan yung boses ko para marinig, I have to say something that is that is for my country, whether it is really a negative o positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga. Baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So pag may kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat sa sagot ninyo. Kayo natuwa doon. At least kung may compelling reason, meron kaming magiging boses ngayong 2025. Ito po ang aking tanong patungkol dito sa PI. Dahil yan po ang mainit na balita ngayon at merong di umanong pera kapalit ng pirma. Kayo po ba ay pabor dito sa People's Initiative na kung tawagin nila? Alam mo, they are denying itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talagang nagbibigay ng pera, nag-umpisa na ang buong Pilipinas, alam ninyo yan. Hindi sa lahat, hindi pa kasi na full-blown ano talaga. But
meron nang nag-umpisa, nagbigaya na nagpapirma na, tapos napagbigyan, nabigyan. So, ang totoo niyan, huwag na tayo magbulahan. Halata naman talaga at alam ng tao. Kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema. Nabigyan namin, ganon. Pero kung if you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitingnan ko, pero kasi yung denial ngayon lumabas, yung araw na to, hindi naman totoo kasi sa ibang probinsya, pati doon sa syudad ko, sa ibang distrito, nag-umpisa na ng bigayan. So, huwag na, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. Puta, bakit mo gawin? Tapos, yun pala na maghugas ka lang ng kamay. So, why bakit mo pagawin? So, kung gawin mo, kailangan, the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the Constitution. And that Constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo namimigay ng pera. Ang end result nito is that a new Constitution, if ever, it will just destroy the nation. It will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapwesto, gusto na ninyo habang panahon, hanggang apo ninyo sa... alam mo, demokrasya to. It simply means that at least there is, over time, we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang record mo. Pero kung masamang tao ka or you are an idiot, incorrigible, yan ang cleansing process ng demokrasya, elections. So, wag na tayo dyan yung, kasi ang maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA, pero wala na halos. Tapos na. So, bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam ninyo na para talaga sa in order to, you want to stay in power. Hindi na ganun nga ang gobyerno, Adre. Ang gobyerno dapat palit-palit. Huwag mong suluhin. Kaya nga may eleksyon para kung ayaw ng tao sa iyo, mapalitan ka. So, do not with the Constitution because it would mean only trouble for our country. We're okay. Wala tayong problema. Sa ngayon, wala talaga.
huwag ninyong umpisahan kasi wala kayong every election, every president ang pumapasok sa ulo is to change the Constitution. For what? Alam mo kung bakit? Gusto lang to open as para ma-elect sila or ma-perpetuate or extension of terms. Walang ganunan. Demokrasya to eh. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your idiotic or maybe a mediocre performance, hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga gano'n. Wala na kayong maisip every term of a new president. Nandiyan papasok talaga yung constitutional change. For what? Para na maggulo. Sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo, pati pinsan mo, pati kapatid mo sa labas. Itong gobyerno na ito, para sa matitinong Pilipino. Yung mga ugok dyan, may umpisahan yan gano'n. Maguguluhan na tayo dyan. Magkagulo lang. Baka akalain ninyo, gusto ninyo. Remember na marami tayong sektor. May sektor tayo sa government officials, employees, may sektor tayo sa civilian at large, may sektor tayo sa mga accountants, engineers, may sektor tayo sa military. Huwag din nyo masyadong kasi hindi naman lahat maluluko ninyo eh. Alam na lahat ng mga sektor na yan na kalukuhan to. So huwag ninyong ipilit. Magkagulo lang. Hayaan, huwag yung constitution pang permanente yan. Poste yan. Ang batas could be changed from time to time. But a constitution remains to be intended to remain solid and poste for governance. From time to time, you might want to change some provision of the Constitution, but let it remain na ganyan. Yung some provisions, palitan natin. Pero yung Constitution mismo, maganda ito. Nothing is absolutely wrong with the Constitution right now. Now, maghanap kayo ng wrong, manggaling sa inyo yan. Magkagulo lang ang bayan. Hindi katanggap-tanggap. Alam ninyo, hindi lang ako. Ako retired na, wala na ako. Ano na ako. Piece of paper na lang ako. Pero ang sinasabi ko lang yung wisdom pati yung gusto ng tao. Huwag ninyong ipilit yan. Kasi kung ipilit ninyo, mapipilitan rin ako magsalita in public. And I might campaign against it actively. PRD, in connection po doon sa question ni Banat nung una, po, matindi po ang clamor ngayon para kayo po ay bumalik sa politika. And nabuhay po ulit yung pagiging patriotic ng mga Pilipino nung nakikita po nila na active kayo ulit sa politika in terms of pagkokomentaryo. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga Pilipino na talaga namang sumusuporta sa inyo? Ako'y kontento na. Ako'y komportable na. Ako'y maligaya na sa binigay ninyo na panahon na ako maging presidente.
tama na ho yan para sa akin. O wala na akong mahingi pa sa tao. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Pagod na ako. May mga anak ako ng mga politiko. So, hinayaan ko na lang sila sa buhay nila. Pero ako, personally, ayaw ko na. But sabi ko nga, I would connect it with the a previous question that a possibility might arise that I might run for senator. I said it must be a compelling reason, not just a pang-politika. Kung politika pang sweldo, okay na ako sa retirement ko. Kakain ako 3 beses isang araw. I do not need the money. I am not really young. I'm old. I'm tired. I'm through. Wag lang sana akong mapilitan na magtakbo because I have to be there in the midst of governance para marinig ang boses ko. Kasi ako from the outside, wala akong masyadong, well, not really the clout, but the message might not really be that clear to the people. Ngayon, kung senador ako, magsabi ako, alam mo ito, masama ito para sa atin. Huwag natin gawin ito na every time na may constitutional change. Yung constitution pang permanente yan eh. Then, somebody started to, I said, nga wala na tuloy hinto na ito. Hintuan na natin ito. Hintuan na natin ito. Tumahimik na kayo dyan para... Namimiss po nila yung gikan sa masa nyo po na programa. Di ba, bumalik na po ang SMNI. Sana daw makabalik na yung gikan sa masa. Oo. Yun ho ang plano ko para... alam mo, idol kita, baka mamimik, masundan ko yung style mo, pang-provincial lang man yung akin, hindi naman pang ano yun. Para rin na makapagsalita ako sa mga issues. I might, I do not want to be a part of a conundrum thing, ingay dito, ingay doon, but just to give a simple advice to everybody. Either against a certain measure or for a certain program. Ganun lang yan. It's really all about my country. Lastly po, sir, message niyo po sa anak niyo si BP Inday na talagang grabe ho ang atake sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ano pong message niyo kay BP Inday? Sabi ko nga kay Inday, ako magprangka ako. Kaming mag-ama. Sabi ko, Day, dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan na, wala kang mapala. Trabaho ko lang every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina alas 10, alas 9, alas 11. Magkain ka tapos hindi mo na pirmahan. May pirma yan doon sa tao na ano mo yung executive secretary whom you trust. But the problem is, kung abogado si Inday, basahin mo talaga. Kasi takot ka magkamali eh. Makatapos niya mga alas 6, alas 7 ng umaga, matulog kami minsan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo. Punta. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk. Sa totoo lang. Kung wala ka naman mong ambisyon other than really just being there sitting as a president, sitting meaning doon sa silya, wala ka kwenta-kwentang buhay. Pati yung ulam, baski gaano ka husay ng cook. Pagdating mo sa
Wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat ng pumayat. Buti naka-recover ako dahan-dahan na ngayon. Wala talaga, sabi ko. Ako sabihin ko sa kanya, if it's only, kung ano lang na, wala kang makuha. At saka maliit yung sweldo, makukuha mo yan dyan sa ano? Sa kaliit ng sweldo ng yawa na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na, is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Wala. I will not give it to anybody else. Kung kayo yung iba na nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, you know, alam mo, buhay, swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that may be in the future.